Ciao raga! Kumusta raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chadin. I will be your guide. Raga, importante ang content ng video na ito. Kaya makinig na maigi, unawaing mabuti at panoodin ang video hanggang dulo. Nandito ka sa Italia at wala ka pang permeso di soggiorno? O baka naman mayroon kang kamag-anak o kakilala, kaibigan na nasa ganyan din na sitwasyon. Pag-usapan natin sa video na ito ang tungkol doon sa permeso di soggiorno na per richiesta asilo. Paano ba mag-apply niyan? Pwede ba na magtrabaho kapag ka-holder ng permeso di soggiorno na ganyan ang tipo? Pwede din bang umuwi sa Pilipinas? Sasagutin natin ang mga iyan at ang iba pa ng mga tanong. Dopo na sigla, partiamo! Bago tayo magsimulang magbigay ng detalye, ang mga information na mababanggit sa video na ito ay bunga ng aking pagre-research. Dahil sa alam natin na constant ang changes dito sa Italy, once na mayroong bagong update tungkol sa topic natin sa video na ito, hayaan mo raga, gagawa ulit tayo ng bagong video para maging updated ang ating information. Ang permeso di soggiorno na per richiesta asilo o residence permit for asylum ay ipinagkakaloob sa mga nagre-request ng tinatawag na protezione internazionale. Ang permeso di soggiorno per richiesta asilo ay isang tipo ng permeso di soggiorno na valid sa Italian territory at pwedeng i-renew hanggang sa lumabas ang final decision mula sa Komisione Territoriale o mula sa Tribunale patungkol sa asylum application. Ang pagpaprocess para makapag-request ng asylum ay maaari gawin sa iba-ibang pamamaraan. Maaaring sa pamamagitan ng tulong ng isang avokato, maaari din na ang aplikante mismo ay directly na pupunta doon sa questura. Maaari ding humingi ng assistance sa isang non-government organization. Doon sa questura, ang requirente o aplikante ng asylum ay magpi-fill up nung tinatawag na modelo C3 na kagaya na re. Yan yung dokumento na ikukumpila at ilalagay ng aplikante ang kanyang personal details, citizenship, ethnicity, religion, estado de familia, may asawa na ba siya, may anak na ba siya, may kamag-anak ba siya o pamilya dito sa Italia, yung kanyang parents details, pati educational and work background, etc. etc. Kailangan din sabihin ng aplikante ang dahilan kung bakit iniwan niya ang kanyang bansa at maging kung bakit hindi siya makakabalik doon or ayaw niyang bumalik. Generally, sa mga uffici immigrazione sa questura ay mayroong nakatalagang mediatori culturali o interpreter na maaaring mag-translate at tumulong sa aplikante na magkumpila ng modelo C3. May mga questure na mayroong schedule yung kanilang mga mediatori. Kaya dapat na alam ng aplikante ang schedule na iyon kung kailangan niya ng mediatori o interpreter na mag-i-explain sa kanyang lingwahe. Pagkatapos na ma-fill upan ang modelo C3, ang next step naman ay ipapatawag ng Komisione Territoriale ang aplikante para sa pagbibigay ng protezione internazionale. Doon ay iinteroga o tatanungin ang aplikante ng mas detalyado kaysa sa doon sa ginawang pagtatanong o inquiry ng questura. Aalamin ng Komisione Territoriale ang mga valid reasons ng aplikante kung bakit iniwan niya ang kanyang sariling bansa. Tatanungin ng aplikante ng personal questions at maraming mga tanong tungkol sa kanyang pamilya. Ano ba ang mga panganib na may encounter ng aplikante kung sakaling babalik siya sa kanyang bansa? At importante din na malaman nila ang kasalukuyang kalagayan ng pamumuhay ng aplikante dito sa Italia. Fast forward, ipagpalagay na ikaw ay nag-process at narilisan ng permeso di soggiorno na per richiesta asilo. Ang validity ng tipo ng permeso di soggiorno na iyan ay 6 months. Gayunpaman,
ang isang asylum seeker ay nananatiling isang asylum seeker kahit na ang kanyang permeso ay na-expire at hindi siya maaaring i-expel o paalisin sa Italia hanggat ang asylum application niya ay hindi pa finalized. Kapag ang permeso di soggiorno na per richiesta asilo ay na-expire, dapat iyan na i-renew doon sa questura kung saan ka mayroong domicilyo o ospitalita. Example, kung ang first ever na permeso di soggiorno ay sa questura sa Milano na release, tapos ay lumipat ng tirahan sa Palermo, kung hindi, sa questura na sa Palermo dapat gawin ang renewal ng permeso na iyan. Importante na mayroong kontrato di affitto o mayroong dichiarazione ng ospitalita doon sa lugar kung saan magre-renew ng permeso. Mayroong iba't ibang paraan para kumuha ng apuntamento para sa pagre-renew ng permeso di soggiorno na per richiesta asilo. Pwede na via PEC, although iilan laang na mga questure ang mayroong option na ganyan. Pwede din via online din sa website ng Prenota Facile. Mayroon din naman na pwedeng directly sa questura kumuha ng apuntamento. At may mga ilang questure na nagbibigay na agad ng apuntamento every 6 months para sa renewal ng permeso di soggiorno na per richiesta asilo. Important clarification. Walang specific na list of documents na kailangan para sa application ng permeso di soggiorno na per richiesta asilo. Ang importante ay makapag-provide ng supporting documents na magpapatunay at makakapagbigay ng credibility ng iyong sitwasyon na hindi ka talaga pwedeng bumalik sa iyong bansa. Pero sadyang doon sa questura ay ikokonsenya o isusurrender ang iyong passport o kung anumang identity document na mayroon ka in your possession. Bakit? Para na sa ganun, ang questura ay ma-identify ka properly, di ba? Ma-identify properly ang aplikante at for safety purposes na din. Kapalit noon, kapag binigay mo, sinurrender mo yung iyong passport at ikaw ay nag-request, kapalit noon ay bibigyan ka ng questura ng ricevuta o cedulino bilang proof ng iyong application o demanda. Ang mga documents na iyan ang magsisilbing patunay para sa regular na paninirahan dito sa Italy habang hinihintay ang resulta. Just in case, ikaw ay nag-request tapos ay nagbago ang iyong isip, pwede ka na i-renunsya o i-atras mo ang iyong application para sa asylum, pwede yang gawin raga. Poy, ibabalik din sa iyo ng questura ang iyong passport. Sa susunod na video ay i-explain natin ang tungkol diyan ng mas detalyado pa. Kung ikaw ay nag-start ng mag-request ng asilo politiko sa Italia, tapos ay lumipat ka sa ibang bansa na miyembro din ng European Union at ikaw ay mag-request din doon ng asilo politiko, ang bansa na iyon ay maaaring hindi nila i-process ang request mo at papabalikin ka nila sa Italia. At sa ganyan na situation ay ang Italia ang magiging competent authority para sa iyong application. Sagutin natin ang iba pa ng mga possible questions. Ang mga asylum seekers ba ay pwedeng magbiyahe? Pwede. Okay, pwedeng magbiyahe pero, merong pero ha, pero within Italian territory laang. Kapag ba holder ng permeso di soggiorno na per richiesta asilo ay pwedeng maglavoro, ang sagot ay pwede. Okay? Pwede na maglaboro pero, meron ulit pero, kailangan munang palipasin ang 60 days mula doon sa data di relasyo. And then after nyan, pwede na magtrabaho at magkaroon ng kontrato di lavoro. Ang permeso di soggiorno na per richiesta asilo ay pwede kang i-convert into permeso di soggiorno na motivo di lavoro, hindi agad-raga. Kailangan munang hintayin ang resulta ng application para sa asylum. Kapag ba ako ay nabigyan ng permeso di soggiorno na per richiesta asilo, pwede kong gawin ang recongiungimento familiare o pwede ga ako magpetisyon ng pamilya papunta dito sa Italy? Ang sagot talaga, hindi pwede. Unfortunately, yan ay hindi posible. Kailangan na hintayin mo muna na magkaroon ka ng normale na permeso di soggiorno. Kapag holder ba ng permeso di soggiorno na per richiesta asilo ay maaaring magkaroon ng residensya,
Yes, pwede yan. Maaaring magpa-register doon sa Nagrafe ng iyong komune para magkaroon ng residensya. Totoo ba na kapag ikaw ay holder ng permeso de soggiorno na per richiesta asilo ay pwede nang mag-apply ng Italian citizenship after 5 years? Sasagutin natin ng detalyado ang tanong na yan, Raga, sa susunod na video. Kaya abangan mo yan, Raga. Unsolicited advice. If ever na magre-request ka ng permeso de soggiorno na per richiesta asilo, humingi ka ng assistance doon sa mga taong alam mo na ikaw ay talagang tutulungan. Doon sa mga tao na trusted mo. Okay? Para maiwasan na gagastos ka ng sobra, poi alla fine ay wala ding mangyayari. Yun, Raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo, nakapagbigay sa iyo ng information ang pinag-usapan natin sa video na ito. Kung meron kang kakilala, kamag-anak, mga kaibigan na alam mo na makakatulong sa kanila ang information na ito, para na sa ganun ay magkaroon sila ng permeso de soggiorno dito sa Italia, sana ma-share mo ito sa kanila. Maraming salamat sa panonood mo, Raga. Once again, this is Chad and always remember, Chad Vilgay. Grazie, Raga. Alla prossima.